Ginawa ang lahat upang tanggapin ng mundong kinamulatan. Ginawa ang lahat upang maranasan ang pagmamahal na inaasam-asam sa kanyang buong buhay. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Saan nga ba dadalhin ng kapalaran si Belinda sa pagnanais nitong makamit ang tunay na ligaya sa buhay at pagmamahal na walang hanggan? Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Sa kabila ng lahat ng pasakit na naranasan ni Belinda, ay tila ba isang mahiwagang panaginip ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Noong magtapat si Lucas sa kanyang pag-ibig kay Belinda, ay hindi ito agad naniwala. Bagamat ramdam ni Belinda ang pagiging totoo ni Lucas sa kanyang nararamdaman para sa kanya, ay pilit pa rin nitong nilabanan ang kanyang damdamin para sa binata. Sa dami na rin ng mga taong nanloko at nanakit sa kanya, ay tila ba nahirapan na siyang ibigay pang muli ang kanyang tiwala sa iba. Batid naman ni Lucas ang ganitong pakiramdam ni Belinda, kaya naman mas lalo pa itong nagpursigi na patunayan sa dalaga ang kanyang malinis na hangarin at wagas na pag-ibig para kay Belinda. Samantala, agad nang ipinalabas sa TV ang dalawang commercial ni Belinda para sa gym ni Lucas at supplement na produkto ng kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Lucas. Nagkalat na rin sa daan maging ang mga billboards ni Belinda para sa mga endorsements nito. Nang mapanood ng ina ni Belinda kasama ang kanyang pamilya ang commercial nito, ay napaluha ang ina sa labis na galak na may halong pagsisisi dahil sa pagkukulang nito sa anak na si Belinda. Kasama si Belinda ay nagyakapan ang buong mag-anak, nagkapatawaran sila at naging masaya na ang kanilang relasyon sa isa't isa. Sa wakas ay naramdaman na rin ni Belinda ang matagal na nitong inaasam-asam na maging parte siya ng isang pamilya. Muling nagbalik si Belinda sa kanyang regular na trabaho sa opisina. Dinig nito ang usapan at bulong-bulungan ng kanyang mga katrabaho na madalas noon kung siya ay hamakin. "Excuse me miss, bago ka dito? Ba't ka nakaupo dyan sa upuan ni Belinda? Babalik na siya ngayong araw na to kasi tapos na ang vacation leave niya." Wika ng isang empleyado sa dalaga. Isang matamis lamang ng ngiti ang sagot ni Belinda sa nagtanong niyang katrabaho. Batid ni Belinda na hindi siya nakilala ng kanyang mga katrabaho. "Di ba siya yung nasa bagong commercial sa TV? Tama, kamukha niya yun. Siya yun." Wika ng isa pang katrabaho ni Belinda at lalo pang lumakas ang usap-usapan sa buong opisina. "Belinda, can you please come to my office now? I need to discuss with you regarding our new project." Wika ng project manager at agad namang sumunod si Belinda at naglakad kasama ang manager. Binalot ng gulat at pagkamangha ang lahat ng katrabaho ni Belinda. Wala ni isa man sa kanila ang nakakilala sa dati nilang pinapahiya at pinagtatawa ng katrabaho noon dahil isa na siya ngayong napakaganda at napakaseksi na babae. Hindi naman naglaon ay napatunayan na ni Belinda sa kanyang sarili na tunay at wagas ang pag-ibig na binatang dati ay kanya lamang pangarap at inakalang hinding-hindi mapapasa kanya kailanman, si Lucas. Dahil dito ay naging magkasintahan na nga ang dalawa, naging sandigan nila ang isa't isa sa lahat ng bagay na magkasama nilang hinarap at naranasan. Naging napakalalim ng kanilang pinagsamahan at wala na ngang makakapigil pa sa kanilang pagmamahalan. Naging malapit ang dalawa sa pamilya ng bawat isa
At dumating na nga ang araw na sa buong buhay ni Belinda ay kanyang pinapangarap at ipinagdasal. Inalok na ni Lucas ang kasintahang si Belinda ng kasal. Excited ang buong pamilya ng dalawa. Naging abala ang lahat para sa paghahanda sa pinakahihintay na araw ni Belinda at Lucas na kanilang pag-iisang dibdib. 2 araw bago ang kasal ay biglang gumuho ang masayang mundo ni Belinda. Isang liham ang kanyang natanggap na siyang dahilan ng biglaang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. I am sorry, Belinda. I know that this will break your heart, but I have to tell you the truth. Hindi kita mahal. Nagpursigi akong paibigin ka para sa pustahan at kantsawan namin ng mga barkada ko. Alam ko na hindi mo ako mapapatawad, pero sana ay makahanap ka ng taong totoong magmamahal sa'yo. Lucas. Ito ang mga katagang sumambulat kay Belinda mula sa liham na natanggap galing kay Lucas. Tila ba binagsakan ng langit at lupa si Belinda ng oras na iyon. Labis na pagkalito at nabalot ng napakaraming katanungan ang buong pagkatao noon ni Belinda. Sinubukang kontakin ni Belinda si Lucas sa numero nito at maging sa social media, ngunit nakablock na din pala ang dalaga. Dahil nais ni Belinda na malinawan ang lahat ng mga katanungang gumugulo sa kanyang isipan, ay nagtungo din ito sa mismong bahay ni na Lucas. Ngunit sadya yatang wala nang aasahan pang kaliwanagan si Belinda dahil ayon sa mga katulong ay nagtungo na sa Amerika ang buong pamilya ni Lucas. Wala nang iba pang impormasyon o paliwanag ang nakuha ni Belinda mula sa kahit na sino man. Madaming tanong na hindi mahanap ang kasagutan. Madaming bakit na walang mahagilap na paliwanag. Si Belinda, iniwan na wala man lang paalam. Iniwan na wala man lang pasabi. At para kay Belinda, hindi kailanman maitatama ng tadhana ang kahit anumang paghihirap na kanyang dinaranas na dulot ng taong kanyang pinakamamahal. Bagamat hindi naging madali ang mga pangyayari, ay pilit na bumangon at nagpatuloy si Belinda sa kanyang buhay. Ngunit makalipas ang 1 taon ay tila ba muling nanumbalik at nanariwa kay Belinda ang lahat ng mga pangyayaring pilit niyang kinalimutan ng mahabang panahon. Hindi mawari ni Belinda kung siya ay namalikmata lamang sa kanyang nakita. Si Lucas ba ang lalaking nakatayo sa gilid ng kotse na nakaparada sa tapat ng bahay nila Belinda? Ngunit binaliwala ni Belinda ang kanyang nakita dahil inisip niya na panahon na upang palayain niya ang kanyang sarili sa nakaraan at nang tuluyan na rin siyang makapag-move on. Ngunit tila ba pinaglalaruan ng tadhana ang damdamin ni Belinda. Kung kailan handa na itong tuluyang kalimutan ang lahat, ay isang hindi inaasahang pangyayari naman ang naganap. "Anak, may bisita ka." Malakas na tawag ng ina ni Belinda sa kanya. Agad namang nagtungo sa sala si Belinda at hindi na malayan ni Belinda ang biglang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Tila ba may kuryenteng dumaloy sa buong pagkatao ni Belinda ng oras na iyon. Ang mga magulang ni Lucas ang bumungad sa harapan ni Belinda. Agad niyakap ng napakahigpit ng ina ni Lucas si Belinda habang ito ay wala ding patid ang pagluha. Bakit po kayo nandito?" Maikli at nanginginig na tanong ni Belinda. "Iha, hindi totoong hindi ka mahal ng anak namin. Hindi totoong nakipagpustahan siya para paglaruan ka. Totoo ang lahat ng pinakita at pinaramdam niya sa iyong pagmamahal. Pero Belinda, ayaw kanyang masaktan, kaya niya nagawang iwanan ka bago pa sumapit ang araw ng inyong kasal.
Wika ng ina ni Lucas, habang ito ay tuloy pa rin sa pagluha. Habang tulala pa rin si Belinda dahil sa mga narinig, ay pinaupo silang lahat ng ina ni Belinda upang maging mas maayos ang usapan. Belinda iha, matagal nang mayroong iniinda noon si Lucas na karamdaman. Ngunit ayaw niya itong ipaalam sa iyo dahil ayaw niyang mahaluan pa ng lungkot ang kasiyahan mo noon dahil alam ni Lucas ang lahat ng pinagdaanan mo sa buhay. Sa katunayan, tanging ikaw lamang ang nag-iisang babaeng dinala niya sa bahay at formal na ipinakilala bilang kanyang kasintahan. Ayon sa doktor noon ng aming anak, ay maaring hindi na magtagal ang buhay ni Lucas. Matagal na dapat niya itong gustong aminin sa'yo. Ngunit mas pinili niyang palabasin na hindi kanya minahal kahit kailan. Dahil naisip niya na mas magiging madali para sa'yo na kalimutan siya sa ganoong paraan. Mahabang paliwanag ng ama ni Lucas. Nabalot ng magkakahalong emosyon ang buong pagkatao ni Belinda sa oras na iyon, habang wala pa ring tigil ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Nasaan na po si Lucas? Gusto ko po siyang makita. Paiyak na pakiusap ni Belinda sa mga magulang ni Lucas. Ngunit tanging pag-iling na may kasabay na pagluha lamang ang tanging tugon ng mga ito kay Belinda. Lalo pang nanghina si Belinda sa tugon ng mga magulang ni Lucas. Ibig niyo pong sabihin? Hindi na kaya pang ituloy ni Belinda ang nais nitong banggitin at tuluyang muling bumuhos ang luha sa bawat isa. Belinda, wala ni isang segundo na ikaw ay nawaglit sa aking isipan. Ikaw ang dahilan kaya ako humihinga ngayon. Ikaw ang dahilan kaya ako pinilit na mabuhay. Ikaw ang buhay ko. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Sana ay mapatawad mo ako. At sana ay ako pa rin ang only one sa puso mo. Malakas na banggit ng lalaki sa pintuan. Si Lucas pala iyon. Hindi na malayan ni Belinda, ngunit bigla itong tumakbo palapit kay Lucas at agad nitong niyakap ang kasintahang kay tagal niyang inasam na muling makapiling. Kaya pala nagtungo ng Amerika ang buong pamilya ni Lucas ay upang doon ito magpagamot. At makalipas ang 1 taon ay himalang naging tuluyan na nga itong gumaling sa kanyang karamdaman. At kahit kailan naman ay hindi nawala ang pag-ibig ni Belinda kay Lucas. Kaya naman hindi nagtagal ay itinuloy na nga nila ang kanilang naudlot na pagmamahalan at pag-iisang dibdib. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin ng malusog na anak sina Belinda at Lucas. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito, wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!